Sir, good morning, sir. Pwede natin alamin, sir, kung ano na ang kilos nitong si Bagyong Basyang at saan na ito, sir? Based sa binigay na forecast sa atin ng Pag-asa, ang tropical storm Basyang ay nasa 460 kilometers east of Hinatuan in Surigao del Sur. Meron itong dalang hangin ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro and moving northeast southwestward na 15 kilometers per hour. Sa ngayon po, yung mga probinsya natin dito sa Caraga, naka-under na sa signal number 2. Yung Dinagat Island na lang yung nasa signal number 1. Sir, anong alerto, sir, ang itinaas sa OCD, sir? So far po, yung OCD Caraga, yung Emergency Operations Center natin is naka-blue alert pa po tayo. We're still waiting kasi isang probinsya pa lang ang nag-declare ng red alert. Ito yung Surigao del Sur. If ever may 2 or more provinces dito sa Caraga is mag-raise ng red alert, automatic yung Caraga EOC natin magre-raise din into red alert status. So far, sir, hanggang sa ngayon, sir, wala pa bang tayong natanggap na may mga landslide o pagbaha, sir? So far po, based sa 6 a.m. na reporting natin sa ating mga local DRRM offices, wala pa po tayong reported na mga pagbaha and landslide. But still, we're monitoring. Ongoing pa yung pagkuha namin ng report dun sa mga pre-identified na mga landslide and flood-prone areas po dito sa Caraga. How about, sir, sa mga lumilikas nating mga kababayan, sir? We have received reports na meron ng mga evacuees dito sa Surigao del Norte and sa Surigao del Sur. One in Claver, isang evacuation center ang binuksan. Then 2 in Surigao del Sur, dito sa Carrascal and Cortez. Total of 239 families yung na-evacuate natin as of 6 a.m. kanina. Meron itong 1,029 individuals po. Itong mga residente na nailikas, sir, ano, nasa flood prone o nasa landslide? Both po, flood-prone and landslide-prone areas. Nung nakarang araw kasi, nag-conduct tayo ng pre-disaster needs assessment. Inassess natin yung mga posibleng mga tamaan itong pagdaan ni Bagyong Basyang. So na-identify natin, meron tayong mga flood-prone and landslide-prone areas. So one of the directives ng ating council na i-priority yung pag-conduct ng preemptive evacuation dun sa mga areas na yon kasi posible sila yung maging apektado kung tataas yung level ng tubig o kaya may mangyaring landslide sa kanilang lugar. Okay, sir. Itong mga nailikas, sir, sigurado naatiman na sir sa mga local government units. Yes po, protocol po natin pag may nililikas po tayo galing sa kanilang pamamahay and dinala natin sa evacuation centers, automatic po may mga assistance po yan galing sa ating LGU and from our national government agencies. During our PIDRA the other day, committed naman yung DSWD na magbibigay ng family food packs doon sa mga pamilyang mag-evacuate sa ating evacuation centers. How about, sir, sa mga sasakyang pandagat, sir? Anong mga advisory ang natanggap natin? So far, sir, kansilado lahat ng biyahe sa ating seaports all over Caraga regions kasi nasa signal number 1 and 2 na yung mga probinsyas natin. So kagabi pa lang po, wala nang biyahe, wala nang pinapahintulutan na magbiyahe na sasakyang pangdagat papuntang Cebu, Bohol, papuntang Leyte and Siargao Island and Dinagat Islands po. Kaunito, sir, may standard ba ng mga pasahero? Yes, sir. We have reported na meron pong 141 stranded passengers. Wala lang tayong breakdown kung saang port ito, but total of 141 stranded passengers. Meron din po tayo 53 rolling car na aking biyahe. Sir, gaano kahanda ang mga response teams natin, sir? So far, naka-on standby na. Pag nasa blue alert na kasi yung status ng ating Emergency Operations Center, automatic yan. On standby yung mga partner agencies natin, yung response clusters natin, para sa kanilang mga personnel. Yung PNP, on standby yung mga personnel nila, yung Philippine Army, and also yung DPWH kasi sila yung in charge for clearing sa mga
kung may mangyaring ng landslide, lalo na sa mga major roads natin dito sa Caraga, on standby yung mga personnel and equipment ni DPWH malapit sa area na pre-identified na landslide prone areas po. Monitoring, sir. Hanggang kailan magkakaroon na tayo ng ganitong klima, sir? So far po, based sa unang forecast ni Pag-asa, posible hanggang sa Sunday pa itong bagyong Basyang na magbibigay ng mga pag-ulan dito sa Caraga region. Mahina kasi yung movement ni Basyang, nasa 15 kilometers per hour lang. So forecasted na, maglandfall ito possibly sa Surigao del Sur, tatawid ito ng Agusan del Norte kung hindi man mag-iba yung track nitong bagyong Basyang. Okay, sir. Sir, mensahe mo na lang, sir, sa mga Karaganon, sir. Lalo na ngayon na kailangan natin mamonitor itong kilos ni Bagyong Basyang. Yes po, palagi po natin pinapaalala sa ating mga kababayan dito sa Caraga. Let's monitor our weather and of course, bantayan po natin yung paligid natin. Kung alam naman natin na binabaha tayo, umalis na tayo sa lugar bago pa man tumaas yung tubig. And also sa mga landslide prone areas, yung mga bahay na nasa tabi ng burol, ugaliin po nating bantayan. If nakita natin may mga bitak na yung burol, umalis na po tayo, pumunta tayo sa ligtas na lugar or sa mga evacuation centers. Palagi po tayong makinig sa ating local government unit. Kung pinapalikas na kayo, sumunod na po kayo sa kanila para na din naman po sa kaligtasan ng pamilya ninyo. And manatili pong mag-monitor palagi sa mga balita and para malaman natin kung ano ang posisyon itong bakit. Okay, sir. Sir, daghang salamat, sir. Boboro lang. Yes, Bumure. Usabay kalinan tuod og kining blue alert o red alert status. Sir, si kailangan sa blue o red status, sir. Ato ang emergency operation centers, naata itulo ka klase sa alert. We have white alert, blue alert, and red alert. If white alert, normal operations lang yung ginagawa natin dito, but open yung emergency operation centers natin 24/7. If nag-blue alert na po tayo, on standby yung mga personnel together with coordination natin with partner agencies and member agencies sa ating Caraga RTC, on standby sila for any deployment. Now, pag red alert naman, automatic dito sa Government Command and Control Center natin, dito sa Bangkasi, dapat mag-report dito yung mga response cluster natin for faster na coordination. So, dapat may mga personnel sila dito naka-on standby. And para naman, mas mabilis and well coordinated yung gagawing response natin dun sa mga apektado na lugar ko. Sige. Okay, sir. Salamat, sir. Moto Bumbori.